Isang pampasaherong bus ang tumagilid sa southbound lane ng North Luzon Expressway kaninang umaga. Siyam ang sugatan sa aksidente. Sumbong ng mga pasahero ang driver pati ang humaliling konduktor ng bus nakaidlip daw sa pagmamaneho. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Chino, pasado alas 7 nga ng umaga nang maaksidente ang Partas bus sa southbound lane ng North Luzon Expressway. May 2 kilometro bago sumapit yung Bukawi Toll Plaza. Siyam na pasahero, Chino, kabilang na yung driver at konduktor yung nasugatan. Yung video nakuha ilang minuto matapos ng aksidente, kita yung basag na windshield, nakatagilid at pumalso pa nga yung bus sa pader ng NLEX. Bago nito, tinumbok niya yung malaking signage ng NLEX na nakaladkad ng may 100 metrong layo. Inalala rin Chino yung isang puno kaya ito nabuwal. Duguan yung ilang nasugatang pasahero. Karamihan kasi sa kanila ay tulog sa biyahe. Alas 12 raw ng madaling araw nang umalis sila sa Bigan, Ilocos Sur. Nung una Chino ay maayos naman daw yung takbo ng bus, pero pagdating nila sa NLEX, tila inaantok na raw yung driver kaya hinalinhinan siya ng kanyang konduktor na nakilala namang si Eduardo Bragado. Sa kwento ng ilang mga pasahero, tila napapapikit daw ang konduktor kaya tuluyan silang naaksidente. Sa harap ng basag na windshield sila dumaan para makalabas, yung iba kanina nagpanik pa. Maya-maya pa dumating na yung ambulansya. Agad namang nilapatan pang unang lunas lahat ng mga nasugatang pasahero. Marami dun sa mga pasahero na kausap natin kanina ay may flight abroad. Ayon naman sa kinatawan ng Partas, iimbestigahan nila yung sumbong ng mga pasahero na nakatulog yung driver at konduktor. Nakahanda naman daw silang sagutin yung lahat ng mga pangailangan ng mga nasugatang pasahero. Posible maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property ang driver at konduktor ng bus. Kasalukuyan nang nire-recover yung mga gamit ng mga pasahero. Yung ilan sa mga pasahero nakasakay na kanina pa dun sa rescue bus na ipinadala ng Partas. Yung mga sugatan naman Chino ay ginagamot na sa ospital dito sa Bukawi. Hindi naman apekado yung daloy ng trapiko sa accident site, kaya walang dapat alalahanin yung mga motorista. Hanggang sa mga sandaling ito Chino ay sinisika pa rin hilahin, alisin yung bus mula dun sa pagkakakalso sa pader naman ng NLEX. Chino. Steve, nabanggit nyo kanina na parang may mga flights itong mga pasahero na aksidente nga dito sa kahabaan ng NLEX. Malinaw ba kung sasagutin din ng bus company yung malaking abala at syempre yung mga rebooking fees na makukuha nito or yung maitatala dahil dito sa pagka-delay ng mga flights ng mga pasaherong nakasakay sa naaksidenteng bus? Tama ka dyan, Chino, kasi kanina yung nakausap natin ng isakay siya sa ambulansya, meron siyang flight papuntang Hawaii. Ang hinihiling niya nga sana dun sa bus company dito sa Partas, sagutin kung sakasakali na hindi siya makakasakay dun sa kanyang flight. Pero nung makausap natin kanina, yung kinatawan ng Partas, ang sabi niya ay i-assess daw ng kanilang kumpanya kung ano yung maaring tulong dun sa mga naging biktima nga itong aksidente na ito sa NLEX. Wala pa silang tuwirang sinabi kung kanilang sasagutin yung damages, particularly dun sa rebooking ng flight. Ang sinabi lang nila, asikasuhin daw muna nila yung pangailangan ng mga nasugatan, Chino. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.